nag-park ako sa Manila Hotel. Tapos nag-grab ako papunta dito. Taga-Abad Santos yung grab driver. Sabi ko, sinong mayor mo? Sinong iboboto mo next year? Sabi niya, SP. Ngayon po, palakas po tayo ng palakas. Nakikita nyo naman, bawat lapag natin, libo-libong tao po nagkakagulo, sabik na talaga sila sa pagbabago. At yan po ang mismong gagawin natin sa Maynila. Tunay na pagbabago, serbisyo, diretso sa tao. Sisiguraduhin lang naman natin na mapunta yung pera ng taong bayan sa mga tao. Kasi for the past 20 years, sa mga nakaraang namumuno, wala hong nangyari sa buhay nila. Puro pangako. Ngayon, mas dumami pa ho yung mahihirap. Nabaon tayo sa utang. Wala na halos ari-arian ng Maynila. Kung nagpatuloy ito, talagang pupulutin na tayo sa kampungan. Bangkarote na ho tayo. Ako nandito ho para magdala ho ng tunay na pagbabago. Pinapakita ko na sa sarili kong bulsa, kaya kong ibigay yung mga serbisyo na to. What more pag nandun na po tayo sa City Hall. So nice. Ready ka na ba just in case susunod mangyari dito yung makalapit? Actually, ini-expect ko na yan eh. Ilang beses na ho kami naharang. Kaya nga ho nasa kali kami kasi bawal na rin kami gumamit ng kahit ano mga covered court. Inaharang kami sa bawat barangay. Ginagamit ng mga nakaraang administrasyon yung impluwensya nila sa mga kapitan para hindi po tayo makababa. Pero sabi ko nga walang makakapigil. Katulad yan, lalabas mismo yung tao. Pag kami bumaba sa katutak ng mga truck natin, SB Mobile Clinic, servisyo vans, dadalhin natin ang servisyo diretso sa tao. Walang makakapigil sa atin. Matagal na natin ginagawa to. Mahigit 10 taon na tayo nagbibigay ng tulong at lalo nating ito todo. Sa kakapigil nga nila, mas nagigigil akong tumulong pa eh. Sabi ko, mas bibigyan ko ng negosyo itong mga tao, trabaho, masasarap na ayuda. Bukas mamimigyan na naman kami ng 100 kabuhayan sa mga kababayan natin dito sa Paseco. Kukuha na ako dito para talagang ipakita sa kanila na ito ang kailangan nila para mayangat nila yung sarili nila sa buhay nila. Gaya ng storya ng buhay ko na ginamit ko yung negosyo, kabuhayan para mayangat ko yung sarili ko. Ganon din ang gagawin ko sa mga Manileño. Nakakaloka lang. Sabi mo, ayaw na paggamit yung mga covered court, no? Pero ang bongga, kasi kahit sobrang araw ngayon, ang init, hindi sila nagpatinat. Kami ni Ana kanina pa doon. Nakita natin, talagang nagsusuguran sila kahit gano'ng katibig. Doon nyo po makikita yung pagkasabik ng tao sa pagbabago. Doon nyo po makikita na gustong-gusto nila ng bagong mamumuno sa Maynila. Makikita nyo yung boses ho ng Manileño dito. Bawat lapag ko makikita yan ng taong bayan. Makikita nila yung tunay na serbisyo, tunay na tulong at ang sigaw ng taong bayan. Mamaya ho, sana masamahan nyo ako para makita nyo kung gaano ka init ang pagtanggap sa atin ng mga kababayan natin kahit saan tayo lumapag. Lalo na ho dito sa Paseco na kahit hinaharang tayo, mas lalo kong babalik-balik dito at talaga maghahatid ng mga serbisyo. Pero wala ka pa namang death threat na nabuha, wala pa namang gano'n. Kasi threatened din harapan. Minsan ho talaga may mga konting sa mga lapag ko, may mga ibang mga suspicious na mga tao, pero kumpleto naman po tayo ng mga security dyan. Ang importante mapuntahan ko sila eh. Kasi lahat po ginagamit nila para pigilan ako eh. Sa social media, bugbog na po ako. Halos araw-araw meron na silang naiisip na bagong black propaganda laban sa akin, fake news. Yung mga dati kong mga interviews, babalik na rin. Yung mga dati kong ginawang mabubuti, babalik na rin. Minamalay nila eh. Alam mo, dapat talaga mag-explain sila eh. Saan napunta yung pera ng Maynila? Kasi ang nangyari, pinaun nila sa utang na bilyon-bilyon, binenta yung ari-arian, tapos pinamumuka sa tao na yung inutang namin, yung mga binenta namin bilyon-bilyon, binigyan namin kayo ng ayuda. Kumbaga pinamumuka pa sa taong bayan na, binigyan namin kayo ng ayuda, iboto nyo kami agad. Iboto nyo kami muli. Parang kinigisa na tayo sa sarili nating mantika. Parang kinuha ko pera mo, pero bibigyan kita ng konting ayuda, dapat yun ay serbisyo. Trabaho ho nila yan eh. Buong pandemya, lahat ng cities, kahit nga individual na tao namigay ng ayuda eh. Hindi mo dapat pinamumukha yan. Trabaho yan ng mga mayor, trabaho yan ng mga namumuno. Kung ang pera mo ay galing sa sariling bulsa at yun ang tinulong mo, siguro yan ang sinasabing tulong o tinatawag na philanthropy. Pero kung galing sa gobyerno, hindi ho philanthropy o tulong yan. Ang tawag dyan, trabaho mo dapat yan. Siyempre, ikaw kilala naman na businessman, dami mong businesses, Bonco, Maserati, ang dami, di ba?
Pero yun nga, so we understand yung sinasabi mo. Pero since Ana mentioned yung death threats, nakabulit best ka ba yun? Kasi parang Hindi naman. Hindi na. Hindi naman. Hindi naman masyado. Recharge ka ba muna, Sam? Ready ka na sa marathon? Oo, sobrang ready na ako kasi next week na siya eh. So alis ako next week just to run for the New York Marathon. I'm running for charity. May mga papaoperahan tayo mga bata, mahigit 100 bata for Smile Train Philippines. Saka Smile Train, yan yung team namin ni Rian. So tuloy-tuloy po ang magbibigay. Puro tulong naman ang ano natin eh. Puro for charity pa rin. I've been blessed by the Lord. Ang dami-dami nang binigay sa aking biyaya. Wala na akong maiiling pa sa katutak na negosyo. Pati international companies nang tiwala sa atin, ang mga negosyo natin. Yung Luxury brands. Ito po ang dapat na mga hinahalal eh. May experience sa negosyo. More than 20 years na po ako nagnenegosyo. Ang dami ko na pong nasolve na problema. Galing lang ako sa wala. Kaya nga ito yung dadaling kong experience dito sa Maynila para mabigyan ng solusyon yung mga problema natin. Hindi katulad ng ibang namumuno, galing daw sa hirap, nung pumasok sa gobyerno, doon nagkaroon ng negosyo, doon nagkaroon ng mga magagandang bahay, rest house, penthouse. Parang baliktad, imbis yung tao ang umangat ang buhay, sila lang ang umaangat. For the past 20 years na muno namin, nagbago ba? So kung wala, bakit ganun pa rin? Diba? Ba't ganun pa rin tayo mag-isip? So ako, ino-offer ko libreng serbisyo medikal, libreng mga gamot sa katutak ng mga doktor para sa mga kababayan natin. 2,000 allowance sa mga senior citizens, sisiguraduhin ko yan, na-compute na natin yan. 25 billion ang budget this year. Mag-aalat ka lang ng 55% ng 5 billion dyan. Pasok na sa mga seniors. Yung mga kabuhayan, trabaho na ibibigay natin. Siyempre, masasarap na po yung ayuda kasama dyan. At lahat ng serbisyong dala ko, bago pa ako mapunta dyan, ibibigay ko lahat yan sa Maynila. Sa Malino, no, SB na, hindi kayo pupunta ng New York para magpasarap. Join kayo sa New York Marathon because part of that is for charity. Sige po, actually, uunahan ko na kasi ito na naman, pupunta ako New York para tumakbo sa marathon. I'm sure gagamitin yan against sa akin, sasabihin, nagbabakasyon kami, nagpapasarap kami. I'm running for charity. This is my second year sa Team Empower. That is the Smile Train team na nagpapa-opera po ng mga batang may cleft palate. Ginagawa natin yan ilang taon na at ipagpapatuloy ko pa rin. Pagkatapos ng marathon, balik ako ulit dito para tumulong. Mahirap kasi na imalay na ko or ibahin yung storya, yung narrative eh. Katulad yan, nagkaroon ng bagyo. Saan yung mga truck namin? Pumunta ng Bicol, pumunta ng Batangas, tumutulong. Diba? Hindi lang Maynila to. Hindi lang ang pagtulong, walang pinipiling lugar. Kung ikaw, gusto mo talagang tumulong magsilbi, tumulong ka doon sa pinaka-nangangailangan. Ang daming namatay doon, ang daming binaha. So, kung makikita niyo yung mga po yan, sinisigaw na nila yung sabik na ho sila. Ang ibig ko lang sabihin, tuloy-tuloy ang pagtulong natin kahit hindi lang sa Maynila. Hanggang Bicol, kausap ko yung governor, yung congressman, yung mayor doon, nagpahatid na ho tayong tulong hanggang Batangas ho kahapon. Hanggang ngayon, nandun pa yung mga truck namin. Kaya medyo nagkulang kami rito. Pero marami tayo mga naiiwan na truck para magbigay pa rin ng tulong dito sa Maynila. Kung segue lang po ng konti, di ba si Rian Ramos may healthy restaurant siya eh? Pinapabauna ba ng mga healthy food niya araw-araw? Minsan po, bago pumunta rito, kumakain na ako. Para wala nang puro health. Oo. Kasi we're promoting health and wellness. Yung company ko rin is about health and wellness. Siya rin, ganun. So, yun ang palagi naming breakfast para may konting lakas. Kailangan mo talaga ng lakas dito. Libo-libong tao, yayapusin ka, yakapin ka. Mamaya makikita ninyo at picture, tapos under the sun, sobrang init. Pawis na pawis tayo kahit nakasilong. Ito, no? Open area. Makikita niya, libo-libong tao. So, yan ang pupunta natin mamaya. Pero anong bilhin niya sa'yo araw-araw na lumilipod at for charity? Tuloy lang daw. Tuloy lang. Maganda ginagawa mo, lumalakas tayong lumalakas. Kaya daw ako, kasi minsan nalulungkot ako eh. Kasi nga nakakabasa ako at nakakapanood ako ng mga fake news. Sobrang sama. Pero iniisip ko, bakit nagagawa ng mga vloggers to, ng mga trolls to? May mga pamilya rin to. Kung gusto nila yung mga nangyayari sa pamilya nila, tuloy niya. Pero kung wala na nagbago sa pamilya nyo, pahirap ng pahirap, huwag nyo na po ituloyan, huwag na kayong magpabayad. Ito pong ginagawa ko para sa tao, itigil nyo na po yan. Sayang ang binabayad sa inyo. Kung ako kinakalaban nyo yung pagtulong ko sa mga tao, sa
sana mag-isip-isip po kayo. Yeah, madalas sabihin, pag hinihila ka pababa, ibig sabihin, nandun ka sa taas, pataas at pataas. Yan po yung sinasabi sa akin ni Rian na kahit nakakarinig ako ng ganyan, nalulungkot ako. Sabi niya, yun nga, kaya ka ginaganyan kasi lumalakas ka. So ituloy mo lang lahat ng ginagawa mo. Actually, mas nanggigigil nga ako. Lahat ng ginagawa ko, titriplihin ko palalo. So lalo nila akong gaganyanin, lalo akong manggigigil, ibigay lahat sa mga Manileño. Lalo sa mga Lalo sila makaasar, lalo sila manggigigil. Oo. Ganun yun. Saan anong pakiramdam na parang fight na kahit saan ka pumunta, lahat ng bata sumusunod sa'yo? Oo nga po nakakatuwa, nakakataba ng puso. Ayun, yung mga kabataan, hindi lang kabataan, pati mga lolat nila natin. Mga senior citizen, PWD, nag-iiyakan. Sila po yung nagbibigay sa akin ng lakas eh. Makikita nyo rito, mag-iiyakan na naman yung mga lolo't lola. Kaya sila yung priority ko eh. Yung 500 nila dati na allowance, gagawin natin 2,000, tuwan-tuwa na sila. At may pangako pa ako sa kanila, yung mga ibang kaya pang magtrabaho, bibigyan natin ng light work. Yan ang gagawin natin. Pwede ko nga i-require yung mga negosyo sa Maynila na mag-hire ng senior citizen. Kahit isa lang. Di ba marami namang trabaho mga magaan lang, nakakayanin ng mga lola't lola natin. Yun ang pinangako ko. Bukod sa allowance sa 2,000, pwede sila magkaroon ng light work at additional na income. So SB, eto na lang, anong message mo sa mga pilit na pumipigil sa magagandang ginagawa mo? Yung mga ayaw kang payagan. Sabi ko nga dasal-dasal na lang po kayo. Alam niyo yung lahat ng paninira nyo, babalik po sa inyo. At sabi ko nga, sa tuwing sinisiraan ako, tuwing ginigiba ako, lalo po ako nanggigigil. Mas itotodo ko pa yung pagtulong, mas ibibigay ko lahat. Kahit maubos na ako, para lang patunayan sa inyo na mali kayo at patunayan sa inyo na maayos at maganda ang hangarin natin sa Maynila. Some last na lang, siguro yung open ng Maynila, ang daming nagkakatas kasi. Wow! Hindi ko alam, ito kasi pinawisan lang ako eh. Para hindi po, yung buko tumatama sa mata ko. Pero marami nang uma-arbor. Kaya hindi naman pang forma to. More on ikipaglaban lang sa hangarin natin. At wala, natutuwa ako. Humble. Hindi ko naman nilalagay sa ulo yan ganyan. Basta nandito lang ako para magsilbi. Sa amin, question lang ako. Malaking porsyento kasi ang bilang ng mga kabataan dito sa proseso. Meron ka ba ang mga platforms na mga nalanda? Yes, oo. Kasi maraming kabataan ginagawa ng kolehiyo. So, isa sa mga hangarin natin at gagawin natin, itawid sila sa kolehiyo. Makapag-doktor sila, makapag-law sila, makapag-engineer sila, o kahit anuman na gusto nilang kurso, bibigyan natin ng tie-up yung mga kabataan na yun sa mga universidad sa Maynila para matapos yan yung pag-aaral nila. Gaya ng ginawa ko sa sarili ko, na pag-aaral ang ginamit ko, ganun ang itutulong ko sa mga kabataan na Maynila. Kasi sa dami ng efforts mo from the Manileños, kapag sinasabihan ka na inuunahan mo sila sa mga dapat nilang gawin, anong reaction? Dapat lang. Kasi dapat ginagawa nila yan eh. Pero bakit ang bagal? Ngayon, nakakabol sila sa ginagawa ko. Mas gusto ko yun. Tinataas ko bali yung standards. Tinataas ko yung dapat na maging allowance. Pinapakita ko sa kanila na kung kaya kong gawin sa sarili kong bulsa, kaya mo rin gawin. Kung ganito ang binibigay kong medical services, kung kaya ko magbigay ng mga mobile clinic sa bawat barangay, mobile butika sa buong Maynila, kaya nyo rin gawin. So ngayon, ginagaya na nila. So yun ang pinakagusto natin gawin, maging example for them. Okay. Thank Okay, tara! 42. 42, anong goal time mo? Goal time ko mga 5 oras. Thank you.